Hello guys, welcome back to I Am Sikat Vlogs. Welcome back sa aking channel. So for today's video, gusto ko share sa inyo is tungkol po sa radar. So mga basic knowledge about radar at kung ano po yung mga knobs at mga buttons na may encounter natin sa paggamit natin ng radars, or ito especially para to dun sa mga bagong nagbabarko pa lang or sa mga gusto malaman ang mga basic na thing about sa radar po natin, so especially sa mga estudyante po. So itong video na tayo para sa inyo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Okay, let's start the discussion. Okay. So, sa barko, normally, meron lagi tayong 2 sets of radars. Ayan, kung makikita nyo dito, may radar kaming dalawa. Ayan, may 2 sets of radar lagi. Unang-una, yung tinatawag na X-band radar. At itong isa naman ay S-band radar. Okay. So, sa basic operation muna tayo. Ngayon gumagamit kami ng isang radar, pero if ever nagagamit kayo ng radar na gusto yung S-band radar gamitin natin, all you need to do para buksan siya, if ever na nakapatay, eto po dito sa may gilid na to yung power button niya. So ngayon po kasi naka-standby lang to, pero kung nakapatay siya, makikita nyo wala yung green. Ang gagawin nyo lang, angat nyo lang to, tapos pindutin nyo lang ng isang beses yan. Okay, tapos magpa-power on na yan. Pero laging madalas naka-standby yung mga radars natin sa barko, kasi for any time na gagamitin natin siya, ready siya or available siya lagi. So ngayon naka-standby mode lang siya. So pag naka-standby mode siya, para magkaroon ng display yung screen natin, ang gagawin lang natin itong brilliance, di ba may nakikita kayo dyan, brilliance, AC rain, ACC, tsaka gain. Itong brilliance, ikot lang po natin yan. Pag inikot po natin yan, magkakaroon po siya ng display. So ayun po yung indication niya. Diba ito yung pinipindot natin, yung brilliance. Ang indication niya ayun, yung brilliance 77. So pagka 100 ka dyan, malinaw na malinaw siya. So yun yung purpose ng brilliance, pampaliwanag ng display. Okay. Tapos ngayon nakikita nyo naka-standby mode siya. So para matanggal yung standby mode at magkaroon siya ng reception, ibig sabihin gumana siya. So click lang po natin tong standby. Isang click lang. Okay, yan. So gumagana na. Okay. Kaso makikita lang po natin siya dahil connected po sa radar natin ng AIS. Mga barko at mga yan ang nakikita pa lang natin. Dahil wala siyang gain, wala siyang sea clutters, wala siyang rain clutters, parang ganyan. So okay, so kailangan po natin i-set up. So punta naman po tayo dito. Okay, etong mga knob net dito sa taas na to, etong 4 na to, brilliance, AC rain, ACC, tsaka gain, i-indicate po to para sa display ng radars regarding sa kanyang ilalabas na na image. Okay, etong gain, normally yan ang laging binubuksan natin para makakuha ng reception, kasi etong dalawa na to pang balance lang to if ever na halimbawa may ulan, o kaya if ever naman kunyari medyo maraming alon, ganon. Yun yung purpose niyan, kasi etong dalawa na to is anti-clutter rain. Minsan itong radars natin, sensitive po to, nakukuha din ito yung mga ulap. So pagka may mga ulap na sasagap siya, nagdi-display din yan dito sa radar. So ginagamit po natin to para mawala yung mga ulap na nandyan na nakukuha niya. Ganon din sa sea clutter, anti-clutter sea. Yan naman, ginagamit din yan para mawala yung medyo parang pagdar ng dagat, yung dahil sa mga sige, subukan po natin buksan natin tong gain. Iikot lang po natin yan. Yan, ikot lang natin. Tapos makikita nyo magkakaroon ng reception yan.
Ayan o, nakikita nyo. Ang display ng gain, makikita nyo po yan dyan sa taas. Oh, okay. Ayan, so ibig sabihin, umiikot na po yung ano natin, yung ating scanner. Nakikita nyo. So, itong apat na to, ang indication yan, makikita nyo rito sa taas. So ngayon naka 56% yung ano natin. So paano natin titimplahin? Katulad yan, 'di ba? Masyadong maitim na maitim siya. So ginagawa natin para mawala yung clutters, tinitimpla natin yun sa AC or anti-clutter C. So pagka naglagay ako dito ng certain value or kaya inikot ko to, madadagdagan yan yung clutter mo. Tapos makikita nyo natitimpla yung clutter, yung C clutters. So medyo nawawala yung sobrang solid na na kulay. Ayan. So ang mga natitira lang yung mga objects na nade-detect ng radars, tulad na kunyari ng lupa, tulad kunyari ng mga barko, yan yung mga matitira lang. Pero normally ang ginagawa natin ganyan, tinitimpla natin to, tinitimpla lagi natin tong dalawa, yung gain at C clutters, okay? Anti-C clutters, okay? Minsan tatanungin nyo kung bakit, paano yung setup nito, kung gaano ba kataas at gaano kababayan. Yan, wala namang certain values yan. Wala kang certain na taas or number na ilalagay dyan. Kasi lahat yan depende po sa judgment nung gumagamit. So wala yung certain value, kaya ikaw talaga magtitimpla niyan. So if ever man na may mga ulap kunyari sa paligid natin or kaya diyan sa nasa sakop ng radar, dito ka naman magtitimpla naman sa AC anti-clutter ring. So lagyan mo lang din ng value yan. Ayan, ikot mo tong knob, tapos magkakaroon ng rain. So yan, kung may mga nasasagap siya na ulap, medyo mawawala yon. So yun yung purpose nun. Yun. So ito yung apat na yun, yung sa mga clutters na yan. Okay, pangalawa, itong EBL, okay, or electronic bearing line. So para saan po ba yung electronic bearing line? Okay, so i-click ko po yung on na on. Pagka-click mo tong on, ayan, ate, may off ko muna. Pag in-off ko, mawawala. Pero pag in-on ko, magkakaroon ng electronic bearing line. So para saan po ba tong electronic bearing line? Okay, etong solid line na po na yan, yan po yung heading ng barko. Yan po yung tinuturo na unahan ng barko natin. Etong bearing line, ginagamit naman po natin yan para malaman natin kung ano yung gusto natin kuhanan ng bearing. Pwedeng certain objects or kaya pwedeng isla. So pag inikot po natin yan, let's say halimbawa, gusto kong kunin yung bearing ng etong barko na to. O sige, etong hindi tumatakbo na lang. Ayan, yung hindi tumatakbo na na yan, naka-drifting na yan, ikot ko lang yan. Tapos tapat ko lang sa kanya. Okay? Doon pa lang, sa bearing na tinapatan ko sa kanya habang pag-ikot ko, na malalaman ko na kung anong bearing ng barko, depende sa heading ko. So, ang bearing ng barko is 202. Okay? 202. So, pag tinignan ko yan sa actual natin, okay? So, ito yung heading natin kanina, di ba? So, hanapin mo yung 202. Ayan, 202. So, pag pumunta ka dito sa likuran, sa 202, makikita mo yung barko na yun. Ayun, yung may ilaw na yun. Okay. So, yun yung po yung gamit nung bearing, electronic bearing line. So, dalawa po yan. Pwede ka pang gumamit ng isa. So, indication niya ito sa gilid. Tapos, para lang maikot mo tong bearing na line, okay, pipindutin mo lang ito, iikot mo lang to para umikot din siya. So, pwede ka mag-set ng dalawang bearing. Okay. O, ayan. O, dalawang bearing na yung gamit mo.
So, para i-off mo naman, para matanggal mo siya, ito. So, yun po yung gamit ng bearing line, okay? Electronic bearing line. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ano naman to? BRM or Variable Range Marker, okay? So, para saan naman to? From the word itself, range marker. So, ibig sabihin, pangkuha ng range or ng distance. So, ganun din. Pag bubuksan natin siya, i-click mo lang itong on. Yan, may lalabas na bilog. Nasa gitna ng bilog. So, ibig sabihin, ang distance niyan from sa barko mo hanggang dun sa may outside ng bilog. Okay? Yan yung distansya niya. So, paano mo malalaman kung gaano kalaki yung distansya para naman malaman mo? Ayun, sa may gilid. So, dito sa kabilang side, yung EBL, Electronic Bearing Line, while dito naman yung Variable Range Marker, okay? Yung VRM, nandyan naman yung distansya. So, ibig sabihin, kung ano yung nakalagay dyan na distansya, yan yung distance from your vessel papunta dun sa may edge ng bilog. 2.4. Baba, mag-set ako kunyari ng 3 miles. Yan, 3 nautical miles. So, ibig sabihin mula dito hanggang doon sa paikot nga, 3 nautical miles. Ay kung halimbawa gusto kong sukatin yung biniringan natin kanina na barko, gusto kong kunin yung distansya niya mula sa atin. So, ikot ko lang tong knob. Ayan. Tapos itapat ko lang sa kanya. Ayun o. Okay. So, ayun yung distansya niya. So, ang distansya ng barko sa atin, ang gamit nun, ng Variable Range Marker, ang distansya ng barko na yon sa atin ay 3.1 nautical miles. So, yun yung distansya niya. Ganon din yan. Pwede ka rin mag-set ng dalawang VRM. May BRM1, BRM2. So, pindutin mo lang itong BRM. Okay. Ayan, lumabas na dalawang bilog. Okay. So, dalawang bilog na yung pwede mong gamitin. So, pag i-off mo, off lang to. Okay. Off. Okay. So, dito naman sa portion na to, itong F1, F2, F3, F4. Actually, itong mga to ay mga defaults to na pwede nating iset sa ating radars. Hindi ko na itatakal sa inyo to kasi itong mga to, halimbawa, may gusto kang iset sa kanya kasi pwede ka mag-set ng default dito na pagka-clinic mo to, automatic may lalabas na dyan na kung ano man yung iset mo sa kanya. Let's say, halimbawa, gusto kong iset yung para sa F1, para sa offset ng EBL, yun, click ko lang to, ma-offset na siya. So, yun yung minsan function na itong mga to. So, ito, isineset lang to ng user. So, hindi na natin to i-discuss. So, ito naman, alarm acknowledge. Ayan. Yung alarm acknowledge, yung radars kasi natin, ibigay ng alarma sa atin, katulad ng katulad yan, AIS lost, diba? So, magkakaroon ng notification dito sa radars natin, yan, AIS alarm. And then, tutunog yan. So, para mawala yun yung tunog, after mo na ma-acknowledge or makita kung talagang safe ba para sa barko mo, so, ayan, i-acknowledge mo lang para mawala yung AIS alarm. Oh, nakita nyo? Nawala yung alarma, pero meron pang isang alarma. Click mo lang ulit to. Oh, ayan. So, totally, nawala na yung alarma. Kasi na-acknowledge mo na yung alarma niya. Yun lang naman na ibig sabihin nito, alarm, acknowledge. Okay? So, okay na tayo dyan. So, dito naman tayo. HL off. Yung HL off, kasi kung gusto mong halimbawa, medyo nalilito ka sa mga, so, ibig sabihin nga, sobrang daming lines na nakalagay dyan at gusto mo lang mawala yung mga display. So, eto, pindutin mo lang to, mawawala na yan. Ayan, oh. Hold mo lang ng matagal, mawawala yung mga lines na pinasok mo. Ito, kung magtataka kayo bakit merong ganyan, ano yan eh, naka-connect kasi yan sa ECDIS. So, kung ano yung pinasok mong ruta doon, ma-manifest dito sa radars natin. So, alam ba, katulad yan, medyo parang gusto mo makita ng maayos yung radar, parang just remove na temporary yung mga lines na nakikita mo sa radars mo. Yan ang pipindutin mo, HL1. Hold mo lang yan, mawawala na. Okay? Ito naman, number 2, EBL offset. Okay, EBL offset. Okay, pag gumamit ka ng EBL, di ba pagka-clinic natin itong EBL, ayan, dyan.
Halimbawa naman gusto kong offset yung EBL or gusto ko siyang tanggalin sa gitna ko. It sound right, boy.